What's up guys? So it's me, it's Marbs. Yo, si Kasilinyador nyo, no? Nakikita nyo ba yan? Kung ano yan? Ano ba yan? Ha? Raider 150. Issue na ito guys, grounded. Tignan nyo yung ginabit natin. Ano yan? Lobo. Ayan, ito yung surface. So, ang history kasi nito guys is marami siyang accessories. Ang dami niyang accessories. Ngayon, ang gagawin natin is i-wiring natin na maayos yan. From head, yan nakikita nyo, from head hanggang dyan. Yan. Nakikita natin. Ngayon, umpisa na natin yung trabaho natin dito guys para siyempre alam mo na maaga tayo matapos at makarami tayo ng gawa. Ayan o. Sayang naman yung Raider 150 na yan guys. Nakikita nyo yan. Wiring natin yan mula harap. Mula harap hanggang likod. Nakikita nyo. Mula dito wiring natin na maayos yan eh. No? Ganyan. Yan. Kagabi, tinawagan kasi ako ng kliyente na to. Sabi niya, boss, yung battery ko is lumobo. Ngayon, yun o. Lumobo siya. So, ang gagawin natin dito is, naudot kasi yun yung general wiring natin. Kasi sabi niya sa akin is, meron siyang trabaho, meron siyang pupuntahan. Kaya, sabi ko, sige, i-reschedule na lang natin, pero hindi kinaya ng battery niya, yun o, kaya nag-grounded. Ang dami kong nakitang live wire yan, kaya nagkaganyan yan. Ang dami kong nakitang live wire, tinan nyo. Ha? Ang dami kong nakitang live wire, kaya dumobo yun. Kasi pangkaraniwan nangyayari yun guys, pangkaraniwan nangyayari yun is pag merong mga accessory wire or salubong ang positive at negative sa isang unit, yun yung re-resolve natin dito sa Raider 150 curve na to. Ayan o, yan ang re-resolve natin dyan. Mamaya update ko kayo kapag kaano mangyayari dito, kung ano yung magiging findings natin sa unit na to. So what is up guys, so it's Marbs04. Ganda umaga sa inyo, no? So, ayan, kung nakikita natin dyan yung Raider, itong Raider FR na ginagawa natin, ang ginagawa ko, ang problema nito, general wiring. Ang nangyari kasi sa battery niya is nilobo. Ganun ang nangyari sa kanya. Lobo yung wiring niya, sabi ko, ang nangyari dyan, boss, yung findings ko dyan kasi, meron siyang live wire na tatlo. May, sa madaling salita, may accessories wire siya na tatlo. Which dapat yun is iisa lang. Tapos, ang nangyari pa, pag nilalagay mo siya sa ground, dapat nag-spark. Ang nangyayari sa kanya, hindi siya nag-spark. So, supposed to be grounded yung wiring niya, yung harness niya. Kaya ang ginawa natin is, winiring na natin sa mga kuya, makikita nyo, inaano natin, binovoltmeter natin yung battery niya kung pwede pang mabuhay, kung masasalba pa or hindi na. Pero nakita ko kasi ang baba na ng voltage niya. Kaya wala nang nangyari. Kaya nag-decide na ako na palitan yung battery niya kasama na sa papalitan. Tapos yung handle switch niya pinalitan ko na rin, yung wiring niya inayos na natin ng maigi. As in hindi na siya pansit. Na pag nakita mo ng actual guys, mga kasilinyador, kung nakita nyo ng actual, is pansit talaga. Ngayon ang ginawa natin is general wiring natin siya, talagang naka-itemize lahat ng wiring. Kung saan yung positive, doon yung positive. Kung saan ang ground, saan doon ang ground. Kaya ganun ang ginawa natin, napakalinis niyan kung makikita nyo sa personal. At yan, sinusubukan natin ma-justify na maigi yung wiring. Makikita nyo dyan. Yan, guys. Mabalik tayo dyan sa blue wiring yan, no?
Kita nyo, binabalutan na natin yung wiring. Inaayos na natin yung wiring natin dyan. Nilalagyan na natin ng electrical tape mula ulo hanggang dyan sa gitna, hanggang ulo, hanggang paa, dyan sa may likodan. Nilalagyan na natin ng electrical tape. So, dapat ganyan kapulido, dapat gumawa lang. So, what is up guys? So, yan, makikita natin dyan. Tinitingnan natin sa voltage meter natin kung tataas ba yung voltahe ng ating ginagawang motor. Mumpa siya or so, syempre mag-overcharge siya. Kaya, nabuti natin na i-testing or i-check ng maigi kung tataas or hindi. Para malaman natin kung tataas siya para magawa natin ang resolve. At ito na nga guys, kung makikita nyo yan, merong isang kliyente na meron isiningit natin kasi nangyari sa kanya pala guys, yung preno daw niya is wala daw ang ginawa niya kasi nagpalit siya ng preno, ng brake pad. Inayos niya lang yung kanyang brake pad niya. Nangyari, hindi daw nagpe-preno, mahina daw, wala daw kagad. So, yan. Minabuti na natin gawin na at bakbakan na natin para malaman natin kung ano nangyari. So, yun na nga. Ang nangyari nga sa kanya is wala ang brake fluid, kulang at puro hangin ang kanyang preno. Kaya, ginawa natin is inayos natin yan para malaman natin kung ano ang dapat gawin. So, chinek natin yung brake system niya. So, yun nga, nakita natin puro hangin. Kaya, ginawa natin, nag-bleed tayo. Sinento na natin maigi. Kung tama yung hain o preno niya, yung pantay yung magiging hain. Kasi, mahirap nung basta lang kabit tayo ng kabit ng mga ganyan dapat ayusin natin o isentro natin ang pagkakabit ng preno ng brake pad para okay tayo. So, yun na nga. Ayan na, kung nakikita nyo dyan, no? Inayos natin maigi. Nilagyan natin ng brake fluid at biniblid natin ng biniblid para hindi malalim or walang kain yung preno niya. So, yan. Nakita nyo, biniblid natin ng maigi para walang kabula-bula. Yan na. So, yun na, nag-bleed tayo sa baba. Nag-bleed tayo sa taas. Kaya gano'n. Dapat na gagawin natin dyan. So what's up guys, so mula dito, ayan o, nakikita nyo. Mula dyan, sa pinakanduktungan na to, yan sa pinakanduktungan na yan, hanggang dito, hininang na natin yan. Nakahinang na yan, ayan. Kaya nagamit natin ito. Ngayon, sinisil na natin siya para doon naman tayo sa ibang gagawin. Okay na tayo dito, wala nang grounded. Pati dyan, okay na yan. Isisil na natin yan. Tapos dyan, update ko ulit kayo mamaya guys. Now, hello guys, so ayan. Makikita nyo to. Ayan. Ito talaga yung pang Raider 150. Ayan. May park light. Ito kasi pang XRM to. Ayan. Pang XRM. Kaya yung gagawin natin. I-general natin. Tapos na tayo doon sa may puwetan, tagit na. Ito na lang aayusin natin. Sa limot, ayan. Pinapainit lang natin yung heat shrink, yung soldering iron natin para i-wiring na natin to. Isa na natin to, no? Ayusin natin ang wiring. Ito kasi ground. Ngayon naayos na natin, stable na yung positive niya. Hindi na siya tatlo, iisa na lang yung positive niya. At isa na lang yung negative niya. So wala nang nagkakahalo-halo, okay na, goods na.
Ngayon, yung gagawin natin is ibabalik na lang natin siya sa stock. Naka-reset ito nga yun. Ayan niya, ako nakikita niya yan. Stay tuned lang guys. Yo, check guys. So, ayan. Tignan mo kung gaano kalinis. Diba? Yan, dapat pinakalinis. Uy, kung kailangan mo ng pera, i-download mo ang Pinoy Peso. May maximum loan na Malinis na rin. ₱1,000. Mababa ang interes hanggang 0.03% long. At pwede pang hulugan hanggang 6 na Post buwan. natin. I-click na ang link sa ibaba at i-download ang Pinoy Peso. Diba? Malinis na. Sasakit na natin dyan. Yan, ganyan kalinis mag-wiring.